Okay, magandang araw po sa ating lahat at heto, panibagong reaction video na naman sa mga nangyayari sa ating world of politics dito sa bansang Pilipinas. Okay, ito, unahin nating pag-usapan itong nangyari kay Vice President Inday Sara Duterte at itong si Auntie Claire Castro, the attack dog of Malacanang. Wala na tayong magagawa dyan eh. Ganyan na talaga. In default yan si Auntie Claire Castro. Wala talaga. Ang kanyang trabaho dyan sa Malacanang ay banatan lang ng banatan ang mga Duterte at wala nang iba. Ito lang yung tanong ko kay Auntie Claire Castro. Yung pagbabanat mo kay sa mga Duterte, Auntie Claire Castro, do you think nakakatulong ka sa bansang Pilipinas? Madali lang naman yan, Kung sa isip mo ay nakakatulong ka ng bansang Pilipinas, kung nakapakain ka ng maraming nagugutom sa Pilipinas, binabanatan mo ang mga Duterte, matatanggap namin yon yung pagbanat mo sa mga Duterte. Di ba? Pero yung kung banat mo sa mga Duterte ay kung nakakreate ka lang ng galit sa taong bayan, hindi ka nakakatulong, Auntie Claire. Mamaya, babasahin natin yung sagutan ni VP Sara at ni Auntie Claire Castro. Ito, pag-usapan rin natin itong nag-comment na po itong si Chavit Singson, no? Itong mayaman na dating governor na si Chavit Singson ay hindi po niya nagugustuhan yung nangyari po sa kalagayan ngayon ni former President Duterte. Mamaya babasahan rin natin yan. At heto, may video akong ipapakita sa inyo na itong si Bongbong Marcos. Sobra pong nakakahiya itong video na ito ng isang event na nung tinawag ang kanyang pangalan ay ang taong bayan, wala talaga. Parang nasusuka na talaga ang taong bayan sa kanya. Mamaya ipapakita ko sa inyo bakit itong si presidente nyo na si Bongbong Marcos ay hindi talaga, wala nang nagmamahal sa kanya. Sa totoo lang. Siguro ang nagmamahal sa kanya si Auntie Claire Castro na lang at si Martin Romualdez. Yun na lang siguro. Eto pa. Panoorin natin ang isang video na nakunan ng mga estudyante. Parang I don't know what kind of event ito na parang bini-brainwash po ni Auntie Claire Castro itong mga estudyante na ito. Buti na lang at merong naka-video na parang hindi sang-ayon sa kanya. Hindi talaga sang-ayon sa kanya ang mga estudyante sa mga paninira niya dito sa mga Duterte. Nagbu. Pero hindi naman siguro ang nakagandahan dito kahit pumalag itong mga estudyante sa sinabi ni Auntie Claire, itong video na ito, parang nire-respeto pa rin siya ng mga estudyante. Pero parang hindi siyang parang gumanon yung mga estudyante Kasi paninira na naman sa mga Duterte ang ginagawa niya. Akala niya siguro sasang-ayon sa kanya yung mga estudyante. Yun, napahiya siya dito kasi pinakita ng mga estudyante na hindi sila mabibrainwash sa mga pinagsasabi nitong si Auntie Claire Castro. Boo! Ito pa, marami tayong pag-uusapan ngayon, mga maiikling video na reaksyonan natin. Itong si Congressman Paulo Marcoleta. Anak ito ni Senator Marcoleta. Ginisa niya sa isang hearing itong si Bonjing Rimulya. Ang pinag-usapan po rito, yung legality ng pagka-aresto ni Tatay Digong na dinala nila doon sa The Hague. Okay? At buti na lang at merong Congressman Paulo Marcoleta
na ipinamukha ni Congressman Marcoleta na wala sa hulog itong si Remulla. Ito rin si Remulla, marami ding galit dito ng mga taong bayan eh. Wala ka na kung plano mong pumasok sa pagiging ombudsman o kung plano mong pumasok sa politika, sa future Remulla, wala ka ng future. Galit sa inyo yung taong bayan. I'm just being frank here kahit ano pang rason mo, alam ko abogado ka Remulla, pero kahit anong rason mo when it comes to legality sa pag-aresto nyo kay former President Duterte, wala. Rason lang yan. Buti na lang kinasuhan kayo ni Mayor Baste Duterte, di ba? Wala ka sa hulog. Alam ko ngayon untouchable kayo ngayon kasi nasa inyo ang presidente eh, di ba? Di ko lang alam kung iba na ang presidente sa 2028. Siguro kakasuhan ka talaga sa ginagawa nyo kay Tatay Digong yun lang ang karma talaga, no? Sabi pa nga ni VP Sara, ang gaba dili magsaba. Darating rin sa inyo yung ginawa nyo kay Duterte. Darating sa inyo yung gaba. At heto, panghuli nating pag-usapan ay ang press con nga na nag-trending ngayon. Itong si Chavit Singson. Yan ang papanoorin natin na talagang nag-express na ng pagkadismaya itong si Chavit Singson sa administrasyong Marcos. Okay, nilaglag talaga itong si Bongbong Marcos. Sabi pa nga ni Chavit Singson, nagka-amnesia na siguro itong si BBM. Di ba? Okay, so yun po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Ito yung picture na nag-trending ngayon sa Facebook. Ito yung sabi ni VP Sara, ang Office of the President, opisina ng presidente, involved sila sa kidnapping ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit ngayon nawala si Saldico at naalis si Martin Romualdez, hindi man lang nila magawa na kidnapin si Zaldico doon sa Amerika at ibalik dito sa Pilipinas? Ito sinabi ni VP Sara noong September 19, 2025. Okay? Alam ko naman, itong pagkasabi ni VP Sara, ito, sa press con ito eh. Sinabi ito ni VP Sara bilang ganti sa ginawa nila sa tatay niya. Anong ginawa nila kay former President Duterte? Hindi dumaan sa proseso. Yan po ang ine-emphasize ni VP Sara. Hindi dumaan sa proseso, talagang pinilit nilang dalhin doon sa The Hague, sa ICC. So, kahit sinong lawyer na mga expert ang ipa-describe doon sa nangyari, yun po ay kidnapping. Yan po ang ine-emphasize ni VP Sara dito. Okay? Ngayon, na itong si Zaldico ay hinahanap ngayon ng taong bayan para mapanagot dito sa flood control projects na sangkatutak na korupsyon,
at itong si Martin Romualdez na nag-step down bilang House Speaker. Okay? Bakit ngayon ang administrasyong Marcos hindi nila kayang gawin kung anong ginawa nila kay Duterte, sana gawin rin nila ito kay Zaldico. 'Di ba? Gamitin nyo, ito ha, ine-emphasize ko lang, ine-exaggerate, ina-elaborate ko lang yung sinabi ni VP Sara dito ha. Bakit hindi ninyo gamitin ang eroplano na naghatid kay Duterte papunta doon sa Dahig? Gamitin nyo rin itong eroplano na ito, itong jet na ito, para ibalik nyo ito si Zaldico sa Pilipinas. Bakit hindi nyo magawa-gawa yan? May ano kayo, may favoritism kayo. Kasi kung kalaban nyo sa politika, talagang yung mga assets at mga resources ng gobyerno, gagamitin ninyo. Bakit hindi nyo yan gamitin ngayon kay Zaldico? Na hinahanap siya na ngayon ng taong bayan. When I say taong bayan, lahat ng tao ng Pilipinas galit ngayon sa korupsyon. Hindi mawala-wala yung issue na yan. Maya-maya, mag-ulan yan, baha na naman, korupsyon na naman ang maalala ng taong bayan. 'Di ba? Gamitin nyo rin yung jet na yan para ibalik nyo si Zaldico dito sa Pilipinas because kailangan niyang isauli ang dapat niyang isauli. Yan ang taon. Hindi ako nagsabi niyan ha, taong bayan. Kasi naniniwala yung mga nagrarally doon sa daan na si Zaldico ang pinakadahilan bakit maraming insertions. Bakit lumalaganap ang korupsyon. Okay? At dapat niyang sagutin ang sinabi ng mga diskaya na binigyan pala siya. At hindi lang si Diskaya ha, baka meron pa na mga contractors na nagbibigay kay Zaldico, hindi lang, because the investigation is still going on. Okay? Pero, ang bobang si Auntie Claire, may sagot dito. Si default na yan eh. Si Attack Dog, ito yung sabi niya, tatak kriminal yan. Tatak kriminal raw si BP Sara. Mali ang ganyang advice mula sa isang vice presidente. Boba! Alam mo, Auntie Claire ha, let me explain to you bakit ganyan ang sinabi ni VP Sara. Sarcastic yan, di ba? Yung ginawa ni VP Sara, sarcastic yan, banat yan sa administrasyon. Hindi man yan, alam man ni VP Sara na hindi yan gawin ninyo kasi wala man kayong bayag. Ang administrasyon ito ay obviously biased. Ini-emphasize lang ni VP Sara dito. Hindi man sinabi ni VP Sara talagang gawin nyo yan. Ini-emphasize lang ni VP Sara dito na bias kayo. Kapag ang kaalyado ng administrasyon ay nagkaroon ng kasalanan, wala kayong ginagawa, wala kayong bayag. Pero kung yung kalaban nyo ang nadidihado like FPRRD, talagang gagawin nyo ang lahat para lang mapunta siya doon at mapahamak si Duterte. Yan ang ibig sabihin niya, BP Sara doon. Sarcastic yun. Siya naman, alam nyo naman yung mababa yung utak ni Claire Castro, tatak kriminal yan. Mali ang ganyang advice mula sa vice presidente. Di ba? Akala mo naman nag-a-advise si BP Sara. Hindi po siya nag-a-advise, Auntie Claire. Binabanatan po kayo. Sarcastic yan. Boba talaga. Ay, tapos na tayo dito kay Chavit Singson, which is tama rin naman ang sinabi ni Chavit Singson. Ito binalita ito ng Daily Tribune. Sabi ni Chavit Singson, wala namang warrant of arrest. Ano yun? Walang warrant of arrest, ipahuhuli mo yung tao para ipadala sa ibang bansa? Ibig sabihin, wala silang tiwala rito sa ating bansa. Which is tama si Chavit Singson.
Tapos, hashtag bring him home. Headlines ng Daily Tribune, Chavit Singson on Rodrigo Roa Duterte's Hague arrest. Kidnapping yun. Gobyerno natin bulok na. Tama ka talaga. Chavit Singson. Tumpak na tumpak. Tama yung sinabi mo. Bulok talaga ang sistema ng gobyerno natin. Bakit nasabi ni Chavit Singson na bulok? Because ang batas natin ngayon, ang batas ni Marcos, ang batas ng administrasyon, kapag kaalyado ka, hindi po applicable ang batas. Yun ang ating analysis, sa kanila, i-deny nila yan ang batas sa kanila ay para lamang sa mga kaaway nila. Di ba? Ang batas kapag gagamitin ito sa kaaway nila sa politika, hindi po ito magagamit. Marami, di ba? Ang due process hindi applicable basta kaaway ka. Ganon. Pero kung kaalyado ka ng administrasyon, kung kaalyado ka ng administrasyon, yung batas na yan, parang binabaliwala na lang. Di ba? Ang bulok talaga ang sistema nila. Okay? Itong si Zaldico, malaki talaga ang kasalanan ni Zaldico. Lalo't hindi siya nagpapakita ngayon. Di ba? Saan ang batas na ginamit ng administrasyon ngayon? Wala. Kinalimutan ang batas. Pero kung kaaway ka ng... kung itong si Zaldico kaaway ito na administrasyon, wala. Ano ginawa nila kay Atty. Harry Roque? Di ba? 24/7 nakabantay kay Atty. Harry Roque. Yan ang sabi ko sa inyo. Kaya marami po ang galit kay Bongbong Marcos sa administrasyon niya kasi hindi siya fair. And that's the reality of it. Okay? At dahil dyan, papatunayan ko sa inyo na wala na talagang gusto dito sa presidente ng Pilipinas. Tingnan niyo itong video na ito Ako ay nahiya sa kanyang ginawa. Kumakaway na naman sa hangin. Tingnan nyo. This is very short video pero tingnan nyo ang reaksyon ng tao. Pasok. Tingnan nyo siya. Yes, makita ko ba'y pumalakpak. Pero don't tell me palakpak yan ng appreciation. Hindi. Out of respect. Kung ako ang nandyan, totoo. Kung ako ang nandyan, papalakpak ako kasi nahihiya ako ba? Na kung hindi ako papalakpak dito, mas lalo itong mapapahiya Out of respect. Wala talaga. Di ko lang maintindihan na it's not sensitive dito. Maraming beses na ito nangyari na walang pumalakpak sa kanya. Kung meron man, wala. Yung tao nakatulala lang. Tingnan nyo. Tinutulungan pa ng baka gobernador yan dyan. Tinutulungan pa siyang parang sinabi nitong nasa katabi ni Bongbong Marcos, palakpak naman kayo. Wala naman pumulakpak. Ayan tingnan niyo yung tao. Nakatingin lang sa kanya. Parang sinabi, ito ba yung weak president natin? Ito pala yung weak president natin. Kasi kung si VP Sara yan, kung si Duterte yan, wala na. Dinumog na yan ng tao, nakipag-selfie na. Di ba? So, halatadong wala na, isinusuka ka na ng taong bayan. Ito pa. Ito, sobrang nakakahiya ito Claire Castro. She is trying to brainwash students pero hindi po nadala ang mga estudyante. Ito, panoorin ninyo.
Bakit daming mga Pilipino, yung iba, leader pa ng bansa, ibinebenta ang Pilipinas? Di ba? Oo, gago. Gumanon ba? Oh. Para hindi ko lang alam kung invited speaker siya sa isang paaralan dito. Pero pumalag talaga ang estudyante. Claire, maawa ka. Wala nang naniniwala sa'yo. Ang mga estudyante po, sila po ay educated. Ang mga estudyante ngayon, educated na. Alam ng mga estudyante, Auntie Claire, na yung amo mong si Bongbong Marcos, wala siyang ginawa sa massive corruption na nangyari. Tapos, heto ka ngayon. You are designed to para siraan ang mga Duterte. You are designed to destroy Duterte. Pero anong nangyari? Wala nang maniniwala sa'yo. Kasi alam mo, Auntie Claire, na nakukumpara kasi ng tao yung ginawa dati ni former President Duterte at sa ginawa ngayon ni Bongbong Marcos. Oh. Hindi sumang-ayon yung mga estudyante. Kayo, mga classmates, ramdam ko na aware kayo. Ramdam ko na aware kayo. Kaya nga, aware kami na sa panahon ng amo mo, sobrang laganap ang korupsyon. Sa panahon po ni former President Duterte, marunong si Duterte yung dumiskarte. Okay? Alam namin. Tapos, ngayon, sisiraan mo pa si Duterte na binenta raw yung Pilipinas sa China? My God, Claire! PCO ka? May ganyang isip ka? Sa tingin mo, naniniwala ka talaga na binenta? Grabe naman ito, mga dilawan na ito. Alam niyo, sa totoo lang, si Bongbong Marcos, hinahayaan lang niya itong si Auntie Claire na bumanat ng bumanat kahit nga mali na yung banat. Yellow ito eh. Kaya nga si Bongbong Marcos, hinahayaan niya na itong mga yellow ngayon, mga aklaan o yung mga akbayan, kasi alam niya na kung masisira man sila sa kanilang pagbanat dyan, hindi naman yan loyalista eh. Mga dilawan naman yan eh. Di ba? Hindi pa rin siya nasisira. Akala siguro ni Bongbong Marcos na ang masisira lang si Auntie Claire. Hindi. Bongbong Marcos, kung ano ang laman ng bibig nitong si Auntie Claire Castro, kung gaano kagalit ang taong bayan dito kay Auntie Claire Castro, ganoon din kagalit ang taong bayan sa inyo. Nasisira ka dito eh. Again, pakinggan natin ulit i-replay ko itong video na ito. Pakinggan nyo ang reaksyon, ang boses ng mga estudyante. Okay? Siniraan ni Auntie Claire si Duterte dito. Pero tingnan nyo ang reaksyon ng mga estudyante. Pakinggan nyo mabuti. Bakit daming mga Pilipino, yung iba, leader pa ng bansa, ibinebenta ang Pilipinas? Right? Kayo, mga classmates, Walang naniniwala. ramdam ko na aware kayo. Ito kinuha ko lang ito sa Facebook. Nag-trending kasi ito. Parang, sabi dito sa caption, parang wala naman naniniwala sa sinabi mo. Boo daw eh. Okay? So, ebidensya. May ebidensya tayo. Sasabihin na naman, Don Mar, fake news ka. Ito, ebidensya Mga estudyante, wala. Hindi na naniniwala sa kanila. Okay? Heto. Pakinggan natin ito. Maganda ito Congressman Paulo Marcoleta. Ginisa itong si SOJ Rimulya sa isang hearing sa House of Representatives. Ito, panoorin natin. We go to Representative Paulo Henry Marcoleta. Thank you, Mr. Chair, at magandang hapon po sa mga opisyalis po ng DOJ. Mr. Secretary,
Nung nakarang linggo po, ako po ay nagtanong sa inyong nakababatang kapatid ng isang katanungan. Ngunit ito po ay hindi niya nasagot. Baka sakaling kayo pong makasagot sa pagkakataong ito. Tinanong ko po sa kanya kung magkano po ang nagugol sa pagdakip at pagpapadala sa ating dating Pangulo mula dito sa Pilipinas papuntang The Hague. Hindi ko ho kayang sagutin yan. Unang-una, sa nangyaring yan, aking pong contact dito ay through telephone. Ako po ay nasa Vienna nung panahon na yon. At ang aming pong pakay noon ay pumunta sa United Nations Office of Drugs and Crime. Kaya nasa Vienna po ako nung panahon na yon. Kaya hindi ko ho nakita yung dami ng pulis. Hindi ko ho subaybayan yung mga resources po na ginamit upang madala po yung dating Pangulo sa The Hague. Pero ngunit masasabi ko, wala hong nasaktan, wala hong nabawian ng buhay, at maayos po siyang nakarating sa Hague nang wala hong incident. Kaya kahit paano, pasalamat po tayo na hindi na po, wala na hong na-disgrasya sa pagkakataong iyan. Opo, so sino pong nag-order na dalhin po siya doon kung kayo po ay nasa ibang bansa? Ano ho yan? Halos 10 oras po akong nakikipag-usap by telephone mula po sa oras ng Europa papunta po rito sapagkat yung legal basis po ay pinag-aaralan at kiniklear nila sa akin. Kaya ako po nagbigay ng legal basis under Republic Act 9851. Ikaw ang nagbigay ng legal basis. So, meaning to say, kapag hindi na si Bongbong Marcos ang presidente sa 2028, marami kang kaso. Maraming magrereklamo laban sa iyo. Yun lang ang masasabi ko sa iyo, Remulla. Kasi po, nag-aargumento ka, kasi abogado siya nag-aargumento ka na tama ka sa batas. Maraming nagsasabi, maraming mali sa batas na ginagawa mo. Managot ka ngayon. Di ba? Kasi yung interpretation mo, sa tingin mo tama ka. Pero sa interpretation ng mga abogado na neutral, na may alam, marami kayong nilabag sa batas. So tingnan lang natin kung ano ang mangyayari. Kasi sa ngayon untouchable kayo kasi nasa inyo ang administrasyon Okay? Yun lang. Section 17 and other sections of the International Humanitarian Law. Ngunit di po ba sinabi, paulit-ulit na sinabi ng ating Pangulo na tayo po ay nag-withdraw na sa Rome Statute, tayo po, the ICC has no jurisdiction over us, at I will not lift a finger in the investigation of any crimes regarding ICC. Kung ganun po ang policy pronouncement ng ating Pangulo at hindi niya kinikilala ang pagiging miyembro natin sa ICC, sino po ang, kumbaga, hindi sumunod sa pronouncement na ito? Ba't nagpatuloy pa tayo sa pagdakip sa ating dating Pangulo? Di sunog ka. Sunog ka ni Marcoleta. Ang problema ho kasi dito, Ang problema kasi dito, ikaw yung problema. Ikaw kasi yung problema Sobra ka kasing magaling. nung nag-withdraw po tayo sa ICC, sa Rome Statute, Yan Hindi ang na lagi niyang, kalandraka. Yan ang kanang reasoning lagi Si Duterte pa yung biniblame miyembro. Ngunit yung batas po na ating pinasa noong 2011 na Republic Act 9851, yun po ang naging basihan ng lahat. Kung ito po ay ating tinanggal sa ating legal system, yung batas na yun, kaakibat ng ating pag-atras sa ICC, wala na hong basihan sana. Ngunit nandun pa ho yung batas na yun, Republic Act 9851. Di po ba bilang parte ng kabinete ng ating Pangulo, tayo ay nagsisilbing alter ego ng ating presidente? Sunog! Sunog na naman. Kawawa ka dito, Remulla. Sunog ka talaga ni Marcoleta. At sa paglabag sa kanyang kagustuhan, hindi po ba
nagkakaroon ng breach or violation ng trust and confidence Correct. na kung saan ating hindi Meaning to say, sila rin lang ng mga nasisira sa kanilang pinagagawa dyan. Si Bongbong, si Bonjing. hindi tayo tumatalima sa ninanais ng ating Pangulo na kayo ay pwedeng maging subject or vulnerable to any administrative liability. Alam niyo ho, ang pagtatrabaho po sa gobyerno ay sako po yan sa marami hong desisyon na ginagawa natin sa araw-araw. Rason! Uy, naku. Sa pang-araw-araw talaga, ha? At hindi ho nakataga sa bato ang lahat ng ating desisyon o kaya yung lahat ng ating paningin. Yan ang mahirap. Lawyer tayo, tapos hindi tayo magbabase sa batas. Yan ang hirap sa iyo, Remulla, eh. Kasi, ang dami mong rason na hindi naman nakabase sa batas. Pari po itong magbago sa pagdating ng panahon. So, pagdating ng panahon, nagbago kayo. Pero ang batas, hindi naman yan nagbabago. Batas is batas. Di ba? So, good luck na lang sa 2028 kasi mananalo yan si BP Sara, eh. Marami po kayong kasong marating sa inyo. Sa bawat panahon. Kasi don't tell me. For sure, maraming magagalit na kaalyado ng mga Duterte. Babanatan at babanatan ka. Kakasuhan at kakasuhan ka, Remulla. At marahil nagbago po ang aming pagtingin sa usaping ito. Swerte lang kayo ngayon kasi administrasyong Marcos pa, eh. Nung dumating po yung pagkakataon na talagang ando na ho ang Republic Act 1951 at lahat po ng factor tinitingnan po natin sa security Kasi po. kung tingnan nyo si Remulla ngayon, untouchable, eh. Hindi talaga magalaw-galaw nyo si Remulla. Tapos, nagugustuhan naman ni Bongbong Marcos kasi meron siyang kasama na talagang loyal sa kanya. Kung makipagbastusan talaga sa batas, nandyan si Remulla. Ang hirap nitong si Bongbong Marcos ay hindi lawyer. Liar lang. Hindi lawyer, liar. Ngayon, si Remulla naman, hindi siya takot kahit meron siyang mga nilabag na batas. Ayon sa mga ibang experts, hindi siya takot kasi alam niya na sa kanya ang presidente. Yan lang lagi kong sinasabi sa iyo, Remulla. Hindi sa lahat ng panahon nakaupo bilang presidente si Bongbong Marcos. Okay? If Bongbong Marcos is not in power anymore, pati ikaw, rehas ang Remulla, patutunguhan sa mga nilabag mo. Posibleng rehas ang kahantungan mo. Kaya hindi mo yan inisip, Remulla. Sa ating bansa. Does the former president pose any security threat? Kahit ganun na siya katanda. Marahil yan po ay dapat tanungin natin sa NSA natin kung ano ho ang naging evaluation ng panahon na yon. Basta't sa akin po, ang aking clearance na binigay ay sa legal basis. Ang legal basis ng kanyang pagpunta sa The Hague. Tingnan lang natin. Yung legal basis mo. Tingnan natin yung legal basis mo kung tama ka. Yun po yung ating trabaho bilang legal counsel po ng gobyerno. So pwede po tayong tumaliwat Marami po itong kaso ni Senator Amy. May sinampa si Amy, eh. sa kagustuhan ng presidente. Kahit tayo Hindi ay ho tayo parte ng tumaliwas, marahil ho, nagbago rin ang lahat sa ang kanyang paningin sa usaping ito. Hindi ho nga, sabi ko nga kanina, hindi ho nakataga sa bato. Huwag ka nang magrason, Remulla. Obvious na kayo, eh. Obvious kayo na pamulitika yung ginawa nyo. Huwag yung ini-elaborate kasi nai-elaborate rin yung mga rason yung kamalian. Ang lahat ng ating paningin ng panghabang buhay, minsan nagbabago po. Yun po yung ating pagtingin dito. What a reason! Attorney ka ba talaga? Yun ang reason mo? Nagbago ang pag-isip? Ayan po. Yun po kasi My yung God. pangyayaring ito nung dinakip ang ating
dating Pangulo, it poses some questions that need to be answered. Halimbawa, what is the role of the DOJ Ang Secretary? kagandahan dito ni Marcoleta rin hindi man siya nagpakita ng agreement or disagreement kay Rimulya. Nagtatanong lang siya, no? Ganyan sana ang mga congressman. Hindi yung nagsisinungaling ka, i-contempt kita. Paano mo nasabing nagsisinungaling? Opinion niya yan eh. Answer niya yan eh. Nasa inyo na yan. In aid of legislation yan eh, di ba? High-profile law enforcement operations involving political figures, including former officials. How does the DOJ ensure that such operations are impartial, Correct. conducted strictly within legal bounds, and free from political interference, or not Wala, maraming political interference. Kaaway sila eh. Kaaway si Duterte at si Marcos. Di ba? influenced by political pressures, especially when they involve a former head of state? What is DOJ's accountability if evidence later shows that its actions were weaponized for political purposes? Kami ho, ang aming gabay dito, rule of law. Sige, rule of law. Pero tama yung sinabi ni Marcoleta. What if pagdating ng panahon, mali kayo sa mga batas na sinasabi ninyo? Ang interpretation ninyo will be not the same with the interpretation of the final decision of the judgment day. Buti kung sasang-ayon yung mga hukom sa inyo, di ba? Pero tingnan natin, it might be you who is correct or yung mga nagsampa ng kaso sa inyo sa mga kalyado ni Tatay Digong. Yun po yung aming mantra dito. Yan po yung Mantra-mantra. Wala na naniniwala sa mantra-mantra nyo dyan. Okay, punta tayo dito sa press ko naman ni Chavit Singson. Okay, binabanata niya ang administrasyong Marcos dito. Ito, panoorin natin. Parang paikot-ikot lang tayo eh. Dapat ang unang imbestigahin, flood control as flood control is concerned. Dahil hindi lang flood control ang mga katiwalian sa gobyerno. Hindi lang po flood control. Nagfi-feedback yung microphone nyo kasi sobrang lakas ng speaker ninyo. Huwag nyong iharap yung speaker sa microphone. Yung media na ito. Sino ang media dyan? Alam nyo yan. Sa susunod, mas marami po ako ilalabas. Flood control, unahin natin sa Region 1, Ilocos. Dahil si Presidente nagsabi, may tiwala ang flood control. Ang flood control sa anong year ito? Panahon na ni President BBM, 10 billion flood control. Diskaya rin eh. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi din ng mga iniimbestiga? Mga kontraktor nila, maraming kumpanya. Sinabi ni Chavit dito, sa lugar raw nila ng mga Marcos, mga diskaya rin raw yung mga contractors. Patay tayo dyan. Sa Ilocos Norte lang, Ilocos Norte St. Matthew General Contractor and Development Corporation, Atay. 962 million plus, almost a billion. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, 608 billion. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation. 4 ito sa Ilocos Norte. Paano nila hindi alam ito? Correct. Probinsya niya ito. Paano tayo maniniwala ngayon sa kay Presidente? Dapat yung mga inapoy niya na Independent Commission on Infrastructure
Mabubuting tao po yun. Kilala ko po si Mayor Magalong. Mabuting tao. Yung pinsan ko, yung isa, Babe Season. Matino po yun. Kaya nakikiusap. At saka yung mga iba siguro matino rin lahat. Para lang i-guide sila. Unahin niyo po ang Ilocos Norte muna. Huwag na tayo lumayo. Dahil yung map as far as Di ba? Tama si Chavit Singson. Unahin nyo yung Mayor Magalong sa investigasyon ninyo dyan sa independent body ninyo dyan na itinayo ni Bongbong Marcos. Unahin nyo ang Ilocos Norte, yung lugar ng mga Marcos. Kasi si Chavit Singson ang nagsabi, marami ring mga dapat questionin dyan na mga proyekto. control concern at buong Pilipinas, sino naka-corner? Yung mga diskaya. Sila ang contractor nila eh. Ah, Ba't pa imbestigahan nila muna yun? Nandun na lahat ng kalukuhan. So kung antayin natin ang Senado, mag-ano pa yan eh. Tatagal pa. Diretso na. Diretso na lang ito. At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ang taong bayan. Yung rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang maglilid ang revolusyon na ito. This is not for ourselves. This is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila. Sila mag-lead itong revolusyon para matanggal ang graft and corruption. Ang suggestion ko lang, ewan ko kung papayag sila, huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. High school and colleges, pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Hinto muna sila hanggat di bumababa lahat ng mga kurap sa gobyerno. Ngayon, kung ayaw nila mag-resign, sila nagpapahirap sa mga estudyante. Kaya nakikiusap ako sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo to, dahil kinabukasan nyo to. Hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami rito sa inyo. Ang mga opisyal naman, mga military and police, generals, mga officials, pabayaan nyo po yung mga anak nyo sumama sa protesta ng korupsyon. Huwag nyo silang pigilin para walang gulo. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Huwag na lang sila pumasok muna, magbakasyon muna sila. Kung hindi alis, aanuhin natin yung... Alala ko lang, education is very important. Pero anong kinabukasan nila? 17 trillion ng utang ang Pilipinas, so uutang pa sila. Saan na pupunta? Sa corruption. So, yun lang po pakiusap ko. Pabayaan natin ang mga kabataan, mga student leaders, sila mag-lead itong revolusyon ng corruption. Wag na silang ang punto ni Chavit Singson dito, na kung magagalit ang mga kabataan, especially itong mga college, itong mga Gen Z, no? Yung mga 30, 40 up, wala na, no? Alam natin na meron tayong pinaglalaban rin. Pero ang dapat talagang magpursigi dito is yung mga kabataan talaga. Kasi kung ano ang mangyari ngayon,
this is for the future. Sila rin ang makinabang eh. Kung lalabas sa kalye ang itong mga kabataan ngayon dahil galit sila sa administrasyon ngayon, hayaan na natin. Si Chavit Singson na ang nananawagan dyan, ha? Pag suggestion ko lang, pwede rin kayo pumunta sa mga rally, pero baka may manggulo, baka mapahama kayo. Ang suggestion ko, walang gulo. Huwag na lang kayo pumasok. Ba't tumayo kayo? Karapatan nyo magprotesta. Correct. Dahil sa ang gobyerno natin, wala nang mangyayari. Dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Siya nagsabi. Meaning to say, tama tayo na budolero si Bongbong Marcos. Siya nang nagsasabi, ha, walang isang salita itong presidente natin. Walang isang salita. Kung kayong mga loyalista dyan, kung hanggang ngayon naniniwala pa rin kayo kay Bongbong Marcos, nasa inyo na yan. Maraming beses na kayo niloko. Magpaloko pa rin kayo. Ewan ko na lang sa inyo. Sabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Kasama, yung Sir Diskaya, sila ang contractor niya eh. Di ba? Imagine, ha? Siya ngayon si Bongbong Marcos ang nangunguna na nagtuturo na heto yung mga mahiya-hiya naman kayo, di ba? Kasi iwas siya. Umiwas si Bongbong Marcos sa issue nitong korupsyon na ito. Na ang taong bayan, hindi mo maluloko, Bongbong Marcos. Ikaw ang i-blame namin dito. Hinahayaan mo. Ngayon, itong revelasyon ni Chavit Singson, anong sinabi? Yung mga proyekto nyo dyan sa Ilocos Norte, lugar nyo sa Ilocos, Bongbong Marcos, sino ang mga contractors? Diskaya. So meaning to say, pwede kaming magtanong sa iyo, Bongbong Marcos, binibigyan ka rin ba ng mga diskaya ng 25%? Si Diskaya lamang ang makasagot niyan. So ang pakiusap ko po ang mga student leaders, mga kabataan, to lead this peaceful revolution for corruption. Dahil ano nyo ang wala na tayong pag-asa sa buhay. It is your future. This is your future. Yung mga kabataan, hindi po sa amin. Tumutulong lang po kami pagpaliwanag dahil mukhang naliligaw tayo eh. Investigasyon sa Senado, walang nangyayari. Paikot-ikot lang tayo. Yun lang po. Maraming salamat and I'd like to entertain any question. Ayan. Question and answer. Tingnan natin. Media. Tanong. Meron pong microphone dyan sa... Ayun po. Hello. Very quickly, Governor Manong. We pump in OFWs are 10 million outside of this country. And then they pump in 33 billion US dollars in this country. Nagagalit na sila at talagang gusto na nilang magwala din kasi they work their butt out to provide for their families. Ang tanong, if they stop remittances, ano mangyayari dito sa Pilipinas? 33 billion US dollars ang pinapump in nila every year. It could be more. Pwede rin yun, pero hindi na dapat yun para di mahirapan yung mga kamag-anak nila rito. Yan pinakamagandang naisip ko, huwag na lang pumasok. Kung gusto nila ituloy ang mga estudyante, dapat mag-resign lahat ng korap. At lahat ng mga politician, huwag tayong makialam, pabayaan natin ang kabataan magprotesta. Correct. Because this is for your future. Mga kabataan, sila, hindi tayo. Sila na masisira kung di pa tayo tuturo at kikilos. Pwede rin yung suggestion nyo, pero wag na dahil mahirapan lang mga kamag-anak nila.
Okay. Sir, good afternoon. Sheena Torna from SMNI News dito po, sir. Sir, your reaction lang kasi this week nag-resign si House Speaker Romualdez at sa gitna nga ng kontrobersyal na maanumalyang flood control project. And ngayon, sinasabi ng mga kongresista, especially Sandro Marcos, na pinapauwi na nga itong si Representative Zaldico dahil nga sinasabi na siya ang nasa likod ng mga katiwalian dito sa flood control. Sir, sa tingin nyo, damage control lang itong ginagawa nila para hindi lumala yung galit ng taong bayan? Ang pinalit, mabuting tao yan, si Buji D. Pampaganda lang nila yan. Pero kung tutuusin mo, Sila pa na nag-control. Sendong, different color. Paano siya susunod din sa naglagay sa kanya yan? 10 beses mo palitan ang speaker, ganun pa rin. Palitan natin lahat ng korap na opisyal. Ang paikot. Yan ang sabi ni Chavit Singson. Palitan natin lahat ng mga korap na mga opisyal. Marami nga ang nagsasabi, no? Sa totoo lang, itong si Boji D, itong bagong House Speaker, mabait. Pati nga si Senator Amy, kilala niya ito. Sobrang bait yang si Boji D. To the point na pwede rin siyang makontrol. Yan nga ang analysis ng mga political experts eh. Itong si Boji D ay parang ginawa nila itong House Speaker para damage control. Para magmukha na, heto na, pinapalitan na. Ang tanong, did it solve the problem? Do you think dahil si Boji D na ang House Speaker ay mawala na ang korupsyon? Yan ang una nating itatanong. Wala na ba ang korupsyon sa 2026 dito kasi si Boji D na? Ito yung sagot. Malaking posibilidad, no? There's a big possibility na meron pa ring korupsyon. Why? Itong si Boji D, tauhan nila. Kung tauhan nila si Boji D, makokontrol nila. Sa sobrang bait nitong taong ito, pwede rin siyang lulukohin ng mga nakapalibot sa kanya na nag-udyok sa kanyang maging House Speaker. Tauhan pa rin ito ni Marcos. Di ba? So, hindi po ito nakakatulong. Damage control lang po ito. Tayong taong bayan ang niloloko nitong pagpalit ng speaker. Ngayon, bakit ang mga yelo ayaw nilang ng BBM resign? Siyempre, ang sagot dyan, ayaw nila ng BBM resign kasi kapag magtagumpay na ma-resign itong si Bongbong Marcos, it will be a nightmare sa mga yelo kasi ang papalit dyan si BP Sara. Tingnan nyo So ngayon, ang sa kanila lang, magsigaw-sigaw lang. Hindi ko maintindihan itong mga yelo na ito, anong ipinaglalaban nila? Korupsyon o pamumulitika? Kasi if you are to eradicate corruption, wala na tayong paligoy-ligoy pa. Patalsikin natin si Marcos. Why? Kasi ang ang tinuturo diyan sa House, Martin Romualdez, Zaldico. Sino si Martin Romualdez? Pinsan ng presidente. Pinsan ng presidente. 'Di ba? So, kung pinsan ng presidente ang tinuturo nating mastermind diyan sa corruption, ng mataong bayan, kung mawawala itong si Martin Romualdez at nandyan pa si Marcos, wala, useless. Kasi ang ginagawa ngayon ni Bongbong Marcos, hugas kamay. Umiwas siya, sige, imbestigahan nyo yan. Hindi inisip nitong mga yelo na ito, na
itong si Bongbong Marcos, hinayaan niya ang corruption within 3 years. Hindi niya sinita itong kanyang kasin na yung pinsan niyang si Tambaluslos. Wala siyang ginawa. So idamay na natin si Bongbong Marcos. Bakit hindi nyo idamay yan, mga yelo? Kasi takot kayo sa BP Sara. Kasi alam ko kapag si BP Sara ang maging presidente, iyak na naman kayo. Takot na naman kayo. Ha? Kasi yung mga yung mga kapatid nyo dyan sa bundok, tutugisin na naman yan ng mga Duterte. Takot sila eh. Yun lang ang sa akin dyan, ha? Kaya, ako, ito lang, mga kabataan, kung sa tingin ninyo ay binaboy na kayo, harap-harapan sa korupsyon, you go out, you protest. Okay? Iprotesta nyo. At wag lang iprotesta na itong sa Kongreso. Ang administrasyong Marcos, magprotesta kayo. Walang ginawa itong administrasyon na ito. Walang ginawa talaga. Hanggat nandyan si Bongbong Marcos sa administrasyon niya, itong Pilipinas, lugmok tayo sa korupsyon. Yun lang ang masasabi ko dyan. Okay? So guys, mag-comment, mag-react po kayo anong masasabi nyo, ha? Usap-usap tayo sa comment section. And paki-like at saka paki-share para kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam sa katotohanan. Okay, so sa mga first time rin na nandito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo. Walang bayad ang mag-subscribe, ha? Libre lang yan. Updated ka pa sa ating mga balita. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.